Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Today is Saturday, 11:10 a.m. Pababa kami ni Darling Love sa Lower Hut. Punta kami ng Yans para bumili ng ingredients for pansit canton. Kasi parang gusto ko magluto ng pansit canton na tapos lalagyan ko ng chorizo. And then siguro baka pork lang yung ilagay ko and chorizo. Tapos ay eto, magagawa ako ng tawag dito, cheesy bread. So, ninid ko na yung flour. So, inaantay ko na lang sa mga 1.5 hour yan. So, tamang-tama siguro pagdating namin ni Darling ay na ano na yan, na proof na yung flour. So, yun lang guys. Ang ganap namin for today, si Miguel ay pumasok sa work. Ang aking may daughter ay nandito, nanonood ng TV. Dapat meron silang volleyball trial for today. Kaso, hindi mo na siya attend kasi medyo masama daw yung pakiramdam niya. So, dito lang siya sa bahay. Hindi rin siya sasama sa amin ng daddy niya sa Petoni. So, yun lang guys. Update namin kayo later. See you! Bye! Hi guys, so pababa na kami ng Petoni, hindi muna Petoni, punta muna kami ng Lower Hut Science muna daw, sabi ni Darling, para malaman namin kung makakapag pansit kung kompleto yung ingredients. Oo, kasi parang gusto namin itry yung naman ang ilalagay, yung chorizo? Chorizo, oo, tapos pork. Usually kasi pag nagluluto ako ng pansit, laging chicken and chicken liver yung nilalagay ko. Oo, so ngayon gusto ko namang itry yung pansit canton na ginagawa ni Tita Lyra, yung version niya, kasi masarap siya. Yung meron namang chorizo, tapos pork lang, walang chicken liver or pork liver kasi hindi naman masyadong gusto yun ni Mark. Tapos ang mga bata, mga bata hindi rin naman kumakain. So ako lang talaga yung kumakain ng ganon. So ayun, tignan namin. Actually, magiging na siguro yan, late lunch o baka merienda/dinner na rin yan. Oo. Kasi si Sam ay late na rin naman nagising, so brunch na siguro yung kakainin niya sa bahay. Tapos si Miguel ay meron siyang attendant na mamaya after work. After work, meron siyang attendant na parang ball. Oo, parang formal party or something, na invite siya nung friend niya. So, ayun. So, mamaya, hindi ko alam kung magpapahatid siya sa amin. For sure, magpapahatid pala. Kasi, off lang sa school. Dahil ang tapos ng kanilang party is like 11 PM. So, hindi na siya pwedeng makapag-drive nun kasi restricted license pa lang siya. Ganun. So, meron lang certain time na pwede siyang mag-drive ng siya lang mag-isa. Parang ganun. So, malamang ida-drop off na lang siya ng kanyang daddy. O hindi ko alam kung sasama pa ako. Tapos pick upin na din namin siya mamaya mga 11 PM. Pero dito lang naman din siya sa may Petoni, hindi Petoni, no, Lower Hut. Dito lang sa may malapit dun sa school ni Sam. Parang dun lang siya. So at least malapit na. Kaya maganda ngayon, maganda rin ang panahon at hindi mo lang mamaya or pero bukas parang sabi maulan. Sikat ng araw pati night only. So matatapos na ang winter. Last na ng winter ngayon. Last week na ng winter. Tapos parang next week is September na. So spring na. So yung favorite season of the year namin. Kasi hindi masyadong malamig. Although yung start ng spring dito medyo malamig. Pero pagka nasa mid ka na, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit.
So, ayun. Tapos, syempre, yung mga flowers, nag-start na rin siyang, mamulaklak. Mahaba na rin ang araw. Yun, oo. Mahaba na rin yung araw. So, yun yung gustong-gusto naming season dito. Kasi pag summer, mainit na rin siya, no? Parang, pero hindi naman siya ganun kainit compare siguro sa Pinas na like, nag-32 ba sa Pinas or almost 40 na, oo. Dito naman, ang summer dito is parang 28 yata yung pinaka-mainit, parang ganun. Oo, so parang range yung temperature pagka summer like between 21 to 28, parang ganun yata yung so hindi ganun kainit compare sa Pinas. Pero ayun guys, ang ganda ng weather ngayon. May mga naglalakad. Dapat mag-aano sana kami ngayon. Sabi ko kay Darling, kung pwedeng mag-start siya mag-mow ng lawn namin, pati maglinis ng gutter. Kasi nga maganda yung weather. Kaya lang, wala. Late naka-start gumising. Tapos spring bibilis sa totoo. Mabilis na mabuhin, di ba? Pinaalala ng boss niya kahapon sa akin, niloloko ako ng boss ni Mark kahapon bago umuwi. Ang sabi niya sa akin, Saturday tomorrow, palinis ko daw yung gutter kay Mark. Kasi nga, alam niya, pag weekend at kapag maaraw, lagi kong pinutusan si Mark maglinis ng gutter tsaka mag-lawn. Kasi yun, lagi yun tuwing, kunwari, ganito, mag-weekend, diba? Tapos Monday, papasok sa office, magkikita kami. Lagi yun, tatanungin ako, ano daw ginawa namin nung weekend, ano daw ginawa ni Mark ng weekend. So, lagi ko sinasabi sa kanya na pinaglinis ko ng gutter si Mark or pinag-mow ko ng lawn, ganon. So, kaya alam niya pag weekend at yun ang ginagawa ni Mark. At kapag maganda yung weather, so alam din ng boss niya kahapon na maganda yung weather ngayon, kaya bago siya umuwi kahapon, sinabi niya, ni-remind niya ako na pag linisin ko daw ng gutter si Mark. Pumasok yata ngayon yun dahil maaga nag-text ka din. Oo. So yung boss niya kasi taga Wainui din yun. Lagi ako nun, tuwing uuwi yun, lagi ako nun niyayayang mag-race kami. Lagi nung sinasabi, you wanna race up the hill, laging gano'n ang niya sa akin. Pero lagi ko naman ding sagot sa kanya, not today my friend. Kaya parang nagiging joke yun sa office. Kasi everyday bago umuwi, laging yun ang sinasabi niya sa akin. Tapos lagi ko rin naman sinasabing, not today my friend. So, minsan, yung mga office mate na namin yung sumasagot on my behalf. Kasi alam naman nila, ganun yung sagot ko. Pero kahapon kasi, maaga din akong umuwi. So, siya yung niyayaya ko kahapon na mag-race kami. Pero, meron siyang pinuntahan. Kaya, kaya hindi kami. Kasi one time hindi naman talaga totaling nag-race, no? Yung nagkasabay lang kami. Tapos sa Wainui Hill, kasi yung gamit niya kasing car is Ute. Syempre, compare sa car ko na normal car, mas mabilis yung kanya. So yung only way lang para manalo ako sa race namin is parang ikat ko siya. So parang ginawa ko nun, para lang hindi niya ako maunahan, kinat ko siya, so pumesto ko dun sa unahan niya. So nanalo ako sa race. So nung the following day, kinukwento niya dun sa mga office mate namin na parang nag-cheat daw ako kasi nga yan ako siya, kinat ko. So, pero hindi namin in-encourage yun ha. I mean, biruan lang yan. Biruan lang yan. Mamaya sabihin nyo, inaano namin. Kasi, hindi naman talaga kami nagre-race talaga. Term lang nila yun eh. Kumbaga, term lang nila na paunahan makauwi. Ganon, yun lang yung term nila. Kasi meron din ditong speed limit. At saka minsan may mga like one time, around 6 na yan, nag-breath test, 6 ng hapon, nakala ko nga may aksidente. Yan din sa bakit ng hill, so madaming police car. So,
randomly lang din kasi sila pumapwesto. So, kaya nga, kung iniisip yung race na... Hindi talaga race na, ano guys. Yun lang yung term niya na mauna makauwi. Oo. Pero, pati kasi sa Wainuwi Hill, may speed camera doon guys. So, hindi kami pwede mag-overspeed dahil ayokong mag-fine. Parang Magkano na ba fine? $80 din nga ito kapag nag-overspeed ka. Sila nag-increase na rin. So, sayang din yun guys. Ilang meal din yun. Pang grocery din namin yun. So, ayun lang. Sa hindi mo makakontest yun kasi nga, camera, speed camera talaga yung mauuwi sa'yo din. Papadala ka na lang nila ng sulat. Oo. So, papadala ka na lang. Papadala na lang. Pero sa amin kasi, dahil nga, ang gamit ko is company car. So, direct yun sa office. Malalaman pa yun sa head office. I mean, malalaman sa head office bago dumating sa amin. Tapos, sa head office pa talaga yun papadala. So talagang nakakahiya bukod sa magbabayad ka na ng fine. Alam nila. Nakakahiya din kasi parang malalaman nila na yun nga nag-overspeed ka. So madaming naglalaro ngayon. Ewan ko kung nakikita nyo. So today dapat is merong trial si Sam nga. Pero hindi siya umattend. Pero marami namang parang schedule ng trial. So ito yung first day ng volleyball trial. So siguro next week or next na lang siya siguro, next trial na lang siya attend kasi sabi niya medyo hindi daw maganda yung kanyang pakiramdam. Kasi sa panahon din madami rin, di ba? Madami rin sa school na Oo guys, kasi parang dito kasi yung panahon namin ngayon on and off yung ulan. Kahit nga inuubo kasi ngayon ulan tapos lamig. Mapalo ng ilang beses nag-frozen diba? This week. So, ayun, parang sa umaga, sobrang lamig. Tapos sa mga bandang tanghali, medyo iinit na yan. Tapos pagdating na ng hapon, uulan. So, pabago-bago yung weather. Kaya madami rin mga nakakwentuhan namin. May mga anak din sa daycare sa mga diba? Madami nga daw yun. Oo, yung alaga namin si Alison San nga may sipon. So, yun, dahil nga din siguro yung sa weather. Pero at least, patapos na ang winter. Pati nga, sabi ko nga kay Mark, at least nga yung weather namin dito sa New Zealand is hindi ganun ka-extreme compare sa Canada kasi nga lagi kaming nanonood ng mga vlog sa Canada. Ang dami naming mga vlogger na sinusubaybayan sa Canada. So nakikita namin yung kung gaano ka-extreme yung weather doon kapag winter, as in talagang kailangan pa nila magpala ng mga dadaanan nila sa garage, yung kotse nila plus yung hill, nag-hill din. Medyo mabigat doon kasi malaki ang hill. Dito nag-hill din pero hindi ganun kalaki compare sa kanila, So by the time tumama sa sakyan, tubig na siya. Kasi yung mga pinapanood namin doon, nakikita namin na talagang yung sasakyan nila, nagka-dent, yung bubong, yung bahay nila. As in, so sabi ko nga kay Mark, grabe pala yung hail doon na pag napunta doon sa region na, di ba, parang may region na talagang Calgary yata yun, yung mga pinapanood namin nandun yung iba. May region talaga siyang mahil. Tapos meron pa kaming isang napanood na nagkaroon siya ng concussion ba tawag doon? Na gano'n. So parang sabi ko nga, din pala not good din pala yung pagka natamaan ka ng kumbaga ng hail. Kasi yun nga doon sa napanood naming vlogger na nagkaroon siya ng concussion dahil doon sa hail. So, so sabi ko, parang di pala biro din yun. Kasi dito pag nag-hail, natutuwa pa kami. Kasi syempre, hindi, parang unusual yun para sa amin. So, parang pag nag-hail, sasabihin pa namin, nag-hail, parang tuwang-tuwa pa kami. Titignan pa namin sa salamin. Although, hindi nga ganun kalalaki compared dun sa napanood namin sa Canada na parang sobrang, parang mga holen yung size ng kanilang hail doon.
Yeah. So yun, naglolokohan kami ni Mark na sabi nga namin, buti na lang no, hindi ganun ka-extreme yung weather dito compare sa Canada. Yeah, ilabas mo na yan. Plus yung damage to property pa nila, medyo magastos ka. Kasi parang yung sa insurance, siguro yung premium nila medyo malaki. Mataas. Abala rin kasi yun nga, may gagawa, then yung work mo rin. Oo, yun lang. Kaya pero kami siguro dahil nga hindi naman nag-i-snow dito sa lugar namin. So dadayo pa kami Mount Ruapehu para makapag-snow. So parang kapag nanonood kami ng mga vlog dun sa Canada, tapos nakikita namin na may pag winter ang kakapal ng snow. Parang gusto rin namin ma-experience na na ganon. Pero sabi ni Mark, sa umpisa lang yan masaya. Pagka matagal, sila rin naman yung may sabi na sa umpisa lang din daw masaya. Oo, sa bagay yun. Sa kanila rin galing. Based din dun sa kanilang mga comment. Sa umpisa lang din sila masaya, natuwa. Pero pag syempre gano'n na parate, parang maano ka na rin dahil nga syempre ang hassle bago ka umalis. Papainitan yun. Painitin pa nila. Sinasaksak sa kotse para yung engine na. Kami nagfo-frost dito. Minsan din lang bago din kami umalis, i-start ko na rin yung car para pero hindi ganun katagal siguro compare sa kanila na kailangan medyo matagal nilang guys, nandito na kami. So guys, nandito na kami ulit sa yan sa Asian walang parking. Naku, walang parking. Huwag mo na ipasok, mga lalabas itong isa. Sabi ni Darling, huwag ko na ipasok. Hindi, pero may may nakasunod kasi sa akin. Doon ko, atras ka na lang. Sige, atras ka muna. Doon tayo sa back store nila magandaan. Ikot na lang ako kasi pwede. May alanganin ako guys. Yung kalsada kasi medyo masikip. So, ikot tayo. Pasok ako dito sa BTNZ. Dito ako mag-U-turn kasi alanganin mag-focus na kami ng traffic dun sa alanganin yung aking pwesto kanina. So, dito yung VTNZ. Dito ka kukuha ng driver's license mo. So, dito kumuha dito kami lahat. Kumuha si Miguel dahil learners. So, nag-start pa lang siya dito siya nag-umpisa talaga mag-drive. So, nag-start siya sa learners. Pero kaming dalawa ni Mark, mas madali kasi conversion lang kami. So, nag-theory exam lang kami, and then practical test, and then yun nga pala, yung kanina rin pinaparad ko, yun sa na naman, sa nangyari sa US nga, meron na rin pala silang code na hindi ko lang natapos. Try the back parking. Pasok sa likod. Meron bang parking may parking sa likod dito. Subukan namin dito sa likod guys kung Pag wala, doon kami sa may pack and save. Lalakarin na lang namin. Lalakad na lang pero parang wala. Check mo. Sabi ni Darling, i-check ko muna bago ko sabihin wala. Go. Madaming tao ngayon guys. Kasi Sabado, pati maganda panahon, kaya nasa labas sila lahat. Pati malamang sa yan, madami din tao. Dito. Sa... Pwede ba ako dito? Oo. Hindi naman ako bababa. Hindi na daw bababa si Darling. Forward mo konti. Hanggang tumunog yung sense. So, dito na lang si Darling para kung merong kailangang i-move yung car ay... Bati ka pa konti. Pwede niyang i-move. Okay. So, ayun guys. Balikan namin kayo. Mamaya na lang ulit ang chikahan. So, see you later. Bye! A few moments later. So, guys, nandito na kami sa BP. Magpapagas muna. And then, magpapa-car wash na rin kami. So, si Darling na ang nagpapagas. Nandito siya sa labas. Tignan ko kung mapapakita ko siya sa inyo. Kung makikita siya sa video. Kasi nasa loob ako ng car. Guys, ayan ang aking Darling Love. Nagpapagas. So, dito kasi self-service yung pagpapagas. So, parang katulad din sa Canada and US ata na self-service. So, yun lang guys. Hindi ko na masyadong tatagalan yung pag-video kasi bawal ang phone dito sa gasoline station. So, see you later. Bye! So guys, tapos na si Darling magpagas. Magbabayad na lang siya. Pero ipipila ko na tong car sa
car wash kasi magpapa-car wash na rin ako dahil medyo madumi na yung car and medyo mahaba ang pila. Pangatlo ako. So pangatlo ako sa car wash. Kaya sabi ni Darling, yung ipila ko na kasi baka daw humaba pa. Kasi weekend, tas maganda yung panahon, kaya maraming nagpapa-car wash. Usually kasi nagpupunta kami dito para magpa-car wash, kundi hapon ay usually weekdays para konti lang yung tao. Pero ngayon, nagulat ako, medyo mahaba yung pila. Pangatlo ako. Kasi pag pumupunta kami dito, either kami na agad, or pangalawa lang kami. So ngayon ay pangatlo. Actually pang-apat kasi meron na sa loob. So dito, hindi ko alam kung magkano yung binayaran. Para mga nasa $19 or almost 20 ata ang car wash dito. So tignan natin pagdating ni Darling kung magkano. Tapos Magkano Darling ang pa-car wash? 19 yung super wash ba? 19 yung super Ayan. wash. Pero yung pinakamura is like 17 ba? Hindi ko sure. Siguro Hindi ko na ano kasi. usually kinukuha na yung super wash. Konti lang yung difference. Oo. Yung pagkakaiba niyan ay makikita natin doon mamaya kung ano yung pagkakaiba ng superior wash sa sa ibang mga car wash. Madami lang din nakapila kasi nga maganda araw ngayon. So, ayan, tapos na yung isa. So, pang ilan na lang kami, pangatlo. Mabilis Pumasok naman na yan. yung isa. Kasi so, depende rin yung kinuha nila kung ano wash. So, mamaya sigurong hapon, pag may time ako, ay mag-vacuum naman ako ng loob nitong car para naman malinis. Kahapon si Miguel ay walang pasok. So, ang ginawa niya, nag-car wash siya ng yung car na ginagamit niya. Nagkusang loob na siya mag-car wash. Kasi wala siyang pampa-car wash. $19 pala. Kaya pala yung anak ko ay nagtipid. Siya na lang ang nag-car wash mag-isa. Tapos tinanong ko siya kung nilinis nga ba yung loob. Hindi daw, yung labas lang yung nilinis niya. Kasi sabi niya sa akin dahil nga daw tinawagan ko siya kahapon dahil nga wala siyang pasok kahapon tapos nag-site ako and then meron akong isa pang pupuntahang site na malapit sa Popeyes. So hindi ako nag-lunch. So sabi ko sa kanya dahil bababa siya dahil susunduin niya yung kapatid niya. So sabi ko sa kanya. Kaya din talaga yun. Hindi na-encourage namin na matuto sila mag-drive pati kasi pag nasa ibang bansa necessity talaga na katulad yan. So yun nga, so sabi ko sa kanya baba ka na dahil yung pupuntahan kong site ay malapit lang sa Papay, so dun na tayo mag-lunch. Tapos nandun na nga siya nung dumating ako and then siya yung nagbayad nung lunch. So, ang dami kong in-order. Pero, dapat kasi ako yung magbabayad. Pero parang siya na yung nagbayad. So, inano ko na. So, sabi niya sa akin kahapon, ang dami ko daw in-order. Tapos, pag uwi namin ng bahay, niloloko niya ako. Sinasabi niya sa daddy niya na, kaya pala ang daming in-order ni mami kasi magpapalibre pala siya. Sabi niya ganun. Kasi nag-order ako ng napabiro lang yun kasi lang naman parang nagpa-order ako sa kanya ng hindi ko alam, yun yung mahirap diba? Pag gutom na gutom ka, parang takaw mata ka, gusto mo madami kang in-order tapos hindi mo naman pala maubos. So nangyari nga kahapon kasi dahil gutom na gutom nga ako, so nagpa-order ako ng isang meal tapos nagpa-extra pa ako ng dalawang chicken tenders lang naman yun. Tapos nagpa-order pa ako ng yung tawag dito, Oreo shake kahit bawal sa akin. Actually, sobrang cheat day ko kahapon. Tapos nung kumakain na kami, dahil yung meal na naibigay sa akin,
na-large ko pa, eh may kasama palang mashed potato, eh ayaw naman niya ng mashed potato doon. So ako lang yung kumain, hindi ko naman actually din naubos. So ayun, yung extra na chicken na pina-order ko, hindi ko na nakain. So sabi ko kay Miguel, dahil nga susunduin niya yung kapatid niya, sabi ko ibigay na lang kay Sam para at least after school. Kasi nagugutom din si Sam eh. Oo, nakapag-merienda din si Sam. So, ayun, yun yung hanggang sa nakalimutan ko nga kasi yung baon kong overnight oats nasa office. Sayang yun, hindi ko na yung magkakain next week kasi ilang araw na yun dun sa office. Kasi nga, nag-bake ako ng banana bread. So, yun yung kinain ko sa office ng lunch. Tapos, meron akong baon na peanut butter toast din. So, hindi ko nakakain kasi minsan nagbaon ako tapos na-busy naman sa work, nakakalimutan. Tapos, hanggang sa yun nga, hindi ko nakain kasi kahapon nagpalibre ako kay Miguel. So, tapos na yung sinusundan namin. So, it's my turn na. Enter ko lang yung aking code. 7, 1, 8, 6. Ayan, so pasok na kami guys. Forward pa. Okay. So mag-start na ng car wash. A few moments later. Okay guys, so tapos na ang pagpapa-car wash namin. So malinis na ulit ang aking car. Pero hindi nawala yung bird poop sa aking side mirror. Meron kasing bird poop dyan. Buti nga hindi nakita ng boss ni Mark kasi lagi akong inaasar nun kapag marumi yung aking car, lagi niya ako inaasar. Malinis kasi yun malinis kasi yun sa sasakyan niya. As in, grabing sobrang linis. May kang pumasok sa loob ng car or sumakay. Kasi even yung loob ng car niya ay sobrang linis. Kala mo laging bago. Oo, laging bago or nakakadulas din. Kasi nga, lagi niyang, meron siyang ni-spray na something eh. So, napakalinis nung boss niya sa car. Maalaga. So, ako kasi, bihira lang ako magpa-car wash. Nangihinayang kasi ako. Tapos, tawag dito, sa bahay naman, hindi kami makapagpa-car wash kasi nga, nakakahiya dun sa mga kapitbahay namin kasi shared kami driveway. So yung water din. Oo, yung water. Nahihiya kami sa mga kapitbahay namin maglusak. So nagpa-car wash lang ako kasi ang dami ng pollen ng aking car. So, yung maganda yung araw, may bird poop yung aking side mirror. Tapos yun, nagkaroon kami ng time ni Mark, di kami nagmamadali ngayong araw na to kasi nga hindi umattend si Sam ng kanyang volleyball training. Pero kung meron siyang activity, malamang hindi rin ako makakapagpa-car wash kasi nga pagka weekend sobrang busy kami. Ang daming ginagawa pa weekends eh. Mga busy din ang mga bata yung kanilang schedule. Especially si Sam. Si Sam lang naman. Kasi si Miguel ay nagwo-work. Pero before, nung hindi siya nagwo-work, yan, marami din siyang ina-attendan na sports. So, pagkabilaan kami ni Mark sa paghahatid sundo sa mga bata. Pero ngayon, si Sam lang ang merong sports kasi nga si Miguel ay busy na sa work. Guys, nandito na kami sa Pack and Save. Malamang madami rin tao kasi. For sure, maraming tao sa loob kasi Saturday, kaya baka hindi na kami makapag-video. Ewan ko, depende kay Darling Love kung makakapag-video siya. Parking muna. Hahanap muna kami ng parking. Mapagpa-parkingan. Dahil jump pack siya nga. Ang kaya rin mga ganito oras kami nagpapakisip kasi nga sabi mo madaming yung mga fresh na no? Kaya Saturday, oo. Gusto ko talaga Saturday nag-grocery ng maaga
Late na nga ngayon eh. Dahil nga mas maraming choices. Nag-stock sila ng mga bagong tapos nila. Mga fresh. Kaso nga lang marami namang tao. Ang sabi ko dun sa dalawa kanina, mag-grocery na kami ng isang groceryhan na lang para makatipid. Kasi nga pagka bukod-bukod pa yung grocery namin, mas malaki yung nagagastos namin. Lagi kami nag-exceed sa budget. Ewan ko lang ngayon, pero dahil nga parang hindi ko naman nakuha kung ano yung mga pabibili nila. So parang malamang sa malamang uulit sa malamang bukas na naman kami ay babalik dito para bumili ng kanilang baon. Kasi nga pag Sunday guys, inaantay pa namin si Miguel makatapos sa work niya. Tapos pagka hapon na kami bumababa, wala na rin kaming nabibiling wala nang mapagpilian pati. Oo, wala nang masyadong mapagpilian. Ubos na yung mga meat, mga ganon. Kaya sabi ko sa kanila, mag-grocery na kami ngayon ng daddy nila, tapos siningitin na nung ko kung anong bibili, no? Wala naman silang nasabi. Wala rin silang maisip. Parang malamang bukas ay babalik na naman kami, pero pipilitin ko ngayong araw na to na hindi makabili ng mga hindi dapat naming bilhin. Plus wala pa rin parking. At wala rin parking. Kono. Ano ba yan? Ito sila kuya. Tingnan natin kung... Ay, ito meron. Meron isa dito. Sana wag mo na akong tutukan ng nasa likodan. Kasi nga, yung isa pang dito guys, problema namin. Based sa observation namin ni Mark, karaniwan ng mga nandito ay sanay silang mga paharap ang parking nila. So kami ni Mark, mas prefer namin ang patalikod para mas madali kaming makalabas. So dahil nga yung mga tao dito, karamihan dito, sanay na yung papasok yung parking nila. So kapag kunwari kami magbabaking, tututukan ka nila kasi hindi akala nila hindi ka magpapark. So hindi nila naiisip na parang medyo umabante ka ng konti kasi bumubelo ka dahil aatras ka. So yun yung naiilang ako kasi minsan tututukan ka na agad nila, magbabaking ako para makapag-park ng maayos. Tapos hindi naman sila atras. Tapos hindi sila atras. So, tigil lang din sila doon. So, ikaw na rin yung bahala mag-adjust. Oo. So, kapag kami nakasunod sa akin at magpa-park, medyo doon ako nape-pressure kasi nga, tumututok sila agad kasi hindi nila naiisip na magpa-park ako ng paatras. So, yun lang guys. Yun lang ay base sa aking, ang liwanag. Base sa aking, observation at si Mark din, kaya minsan ay nape-pressure kami sa, at least ngayon hindi tumutok yung nasa likodan ko. Siguro alam niya yung magpa-park ako ng patalikod. So yun lang guys, silipin lang namin kung ano. mag-grocery muna kami ha, so see you later.